lalong lumakas ang galit laban sa Iran matapos inilagay ni Donald Trump sa sentro ng bagong pressure ng Amerika ang 49 na Tomahawk at ginawang pinakamainit na punto ng krisis ang ika-11 ng Hunyo 2026. Ipinapakita ito bilang maikli, matindi at kalkuladong hakbang para ipaintindi sa Teheran na tapos na ang negosasyon na walang kapalit. Inanunsyo ni Trump na maaring buong lakas atakihin ng Estados Unidos ang Iran kung hindi tatanggapin ng rehimen ang kasunduan, kasunod ang pagbagsak ng American Apache helicopter malapit sa Hormuz. Kasabay nito, nag-pressure mode ang Pentagon. Ayon sa CENTCOM, magsasagawa sila ng opensiba para depensahan ng mga pwersang Amerikano at komersyal na barko laban sa mga banta. Tumugong ang Iran sa pinaka-predictable na banta. Ayon kay Trump, sinubukan daw ng mga lider ng Iran na makipag-ugnayan habang may pambobomba. Ngunit agad itong itinanggi ng Tehran na karaniwan sa mga rehimeng gustong manatili sa kontrol. Ano ang nangyari? Bakit naging mitsa ang Hormuz? Paano naitulak ni Trump ang Iran sa alanganin? Ikukwento ko lahat ng yan. Kung gusto mo ng ganitong klaseng diretsyong content na walang paligoy-ligoy, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video dito. Hinarap ni Trump ang krisis sa pamamagitan ng limitadong atake, hayagang banta at bukas na pinto sa kasunduan. Ipinahayag niya sa White House na layunin nilang hindi lang tumugon sa insidente kundi pigilan ng Iran na lumala pa. Ginawang paligoy-ligoy ang negosasyon. Ayon sa Reuters, sinabi ni Trump na buong lakas na atakehin ng Estados Unidos ang Iran kung walang kasunduang pangkapayapaan matapos bumagsak ang Amerikanong Apache sa Strait of Hormuz. Sinabi rin niya na bukas ang negosasyon kung tatanggapin ng Iran ang kasunduang may tunay na epekto, lalo na sa nuklear. Nagsalita si Pete Traxef pagkatapos ng pagpupulong sa Central Command Headquarters sa Florida at sinabi na tatargetin ng pwersang Amerikano ang pangunahing pasibidad ng Iran sa utos ng Pangulo. Ang pinakamabigat na pahayag ay nagsasabing marunong ang Estados Unidos makipagnegosasyon gamit ang bomba kung kinakailangan. Nililinaw nito ang lohika ng operasyon. Posible pa rin ang kasunduan pero hindi lang ang rehimen ng Iran ang nagtatakda ng takbo ng krisis. Ang ataking binanggit ng American sources ay tumama sa mga target na may kaugnayan sa pagmamanman ng militar, komunikasyon at depensa sa impapawid ng Iran. Ayon sa CENTCOM, gumamit sila ng mga munisyong may mataas na katumpakan laban sa mga estrukturang nagbabanta sa US forces at komersyal na paglalayag sa katubigan ng riyon. Mahalaga ang pagpili ng mga target na ito. Hindi ito isang aksyon na ginawa ng walang plano. Ang layunin ay bawasan ang kakayahan ng Iran na magbanman, magbanta at pigilan ang galaw sa Golpo nang hindi agad ginagawang isang bukas na digmaan ng okupasyon o palupang pananakop ang krisis. Ang bersyong inilabas ng Fox News na inulit ng mga internasyonal na media ay nagsabing binanggit ni Trump ang paggamit ng 49 na misail na Tomahawk laban sa mga target ng Iran. Naganap ang bahagi ng operasyon habang pinapanood niya ito mula sa Situation Room. Iniwan ng White House ang mensaheng pampulitika na nakabitin. May dalawang pagpipilian ng rehimen ng Iran. Tanggapin ang mga kondisyon ng negosasyon o harapin ang panibagong bugso ng puwersang militar. Ito ang detalyeng nagpapabago sa lahat. Hindi humingi ng paumanhin ng Pangulo sa Iran. Sinabi niyang gusto pa rin niya ng kasunduan pero hindi ito dahil sa kahinaan. Tumugon ang Iran sa partatangkang gawing sentro ng pananakot ang Hormuz. Nagsalita ang revolusyonaryong guwardiya at media ng Iran tungkol sa pagsasara ng daanan at pag-atake sa mga target ng Amerika sa rehiyon. May ulat ng babala sa Bahrain at pansamantalang pagsara ng himpapawid ng Kuwait, habang sinabi ng Iran na tinamaan nilang estrukturang konektado sa Estados Unidos. Ipinapakita ng reaksyong ito na sinubukan ng Tehran tumugon kung saan sila mas malakas, mga base sa reyon, rutang kalakalan, langis at pandaigdigang takot. Ipinakita rin ng hakbang na ito ang kahinaan ng rehimen. Kung ang sagot ng bansa ay bantaan ang pandaigdigang kalakalan, inaamin nito ang kailangang gumamit ng gulo para mapansin. Pinabulaanan ng CENTCOM ang bersyon ng Iran tungkol sa Hormuz. Sinabi ng Tehran na ganap na isasara ang kipot ng Hormuz, pero ayon sa komandong Amerikano, tuloy pa rin ang pagpasok at labas ng mga barkong pangkalakal. Mahalas ito sa pagbasa ng politika. Gusto ng Iran magpakitang may ganap na kontrol. Ipinapakita ng Estados Unidos na hindi kontrolado ng rehimeng Iranian ang ruta at patuloy nilang ipinagtatanggol ang kalayaan sa paglalayag.
Mula pa noong Abril, inihayag na mismo ng CENTECOM ang mga pagharang sa trapiko na pumapasok at lumalabas sa mga pantalan ng Iran. Ngunit pinanatili ang kalayaan sa pagdalayag ng mga barkong konektado sa mga pantalan na hindi Iranian. Pinatitibay nito ang lohika ng Amerika. Puwersahin ng rehimen, huwag ibigay sa Teheran ang kapangyarihang isara ang mundo. Sinabi rin ni Trump na palihim na tinulungan ng Estados Unidos ang pagdaan ng mahigit 100 milyong bariles ng langis sa kipot ng Hormuz. Naitala ng Reuters ang pahayag na ito at iniulat na sinabi ni kalihim ng Enerhiya, Chris Wright sa Kongreso na ang pagtaas ng daloy ng langis sa daanan ay naganap sa tulong ng militar ng Amerika. Ginamit ni Trump ang puntong ito para ipagtanggol ng kanyang aksyon ay nakatulong mapanatili ang presyo at maiwasan ang mas matinding pagyanig sa merkado. Mas mahalaga sa karaniwang tao ang detalyeng ito kaysa sa maraming pagsusuri ng eksperto. Hindi lang malayong lugar sa mapa ang Hormuz. Kapag binantaan ng Iran ang daanang iyon, maaaring tumaas ang presyo ng gasolina, gastos sa pagpapadala, implasyon at gastusin sa pamumuhay sa iba't ibang bansa. Ang pagtanggi ng Iran sa pakikipag-ugnayan kay Trump ay bahagi ng krisis at digmaan sa imahe. Sinabi ni Trump na tumawag ang mga opisyal ng Iran habang isinasagawa ang mga pag-atake at humiling na itigil ang pambobomba. Mabilis na itinanggi ito ng Tehran. Ang simpleng paliwanag ay ganito. Malabong umamin ang rehimeng nabubuhay sa anti-Amerikanong propaganda na sinikap nito makipag-ugnayan sa Washington sa gitna ng mga pag-atake para maibsan ang presyon. Ang pagtanggi ay para sa sariling publiko, ang presyon ay para sa totoong mundo. Sa totoong mundo, humaharap ang Iran sa mga pag-atake, banta ng bagong opensiba pamamagitan ng Qatar at panganib na mawala ng pwesto sa negosasyon. Ang pagganap ng Qatar bilang tagapamagitan ay patunay na buhay pa ang diplomasya. Ayon sa Reuters at Axios, sinubukan ng mga negosyador mula Qatar na panatilihing bukas ang pampulitikang solusyon kahit matapos ang mga pag-atake. Mabigat ang operasyon pero hindi nito isinara ang pinto sa kasunduan. Nagbago lang ang balanse ng negosyasyon. Ang Iran ay nagpapabagal at sinusubok ang limitasyon para makakuha ng oras. At sumagot si Trump sa parang naiintindihan ng mga rehimeng malalakas. May agarang kapalit. Maingat na sumabak ang Israel dito. Nag-aalala ang Jerusalem kung gaano kalayo papayagan ni Trump ang Israel sa mga aksyon laban sa Iran ayon sa mga ulat. Nakakatulong ito para mas maintindihan ang kilos ng Amerika. Hindi lang basta pinabayaan ni Trump ang sitwasyon, pinirit niyang ilipat ang presyon sa Washington. Sa ganitong paraan, kinontrol ng Estados Unidos ang mga pangyayari. Pinigil ang mga kaalyado kung kinakailangan at ipinahiwatig na ang Iran ay makikipag-usap sa White House hindi sa maraming front. Malaki rin ang papel ng kasaysayan dito. Batsid ng Iran ang kasaysayan ng Amerika sa Golpo. Noong 1988, sa operasyon Praying Mantis, tumugon ang hukbong dagat ng Estados Unidos laban sa mga target ng Iran matapos ang pag-atake sa barkong pandigma na USS Samuel B. Roberts. Ang aral mula sa pangyayaring iyon sa Tehran, kapag ang labanan sa dagat ay naging direktang sagupaan, napakataas ng maaaring maging kabayaran para sa Iran. Ginagamit ni Trump ang alaala ng estratehiyang ito sa makabagong paraan na yun gamit ang mga drone, radar, sistema ng depensang panghimpapawid, cruise missile at real-time na information warfare. Ako si Milson Alves Global at layunin kong panatilihin kang inform gamit ang katotohanan araw-araw. Ang mga news link ay nasa video description. I-like mo ang video, mag-subscribe at tingnan ang mga komento para maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.